ito yung pampitong sikreto na sa post production namin. Dito lang sa farm mo maririnig. Ini-offer namin sa Diyos yung unang ani. Ha-harvest tayo. Gamit lang ang itak. Pero pwedeng gamit mas maganda yung hindi ko lang nadala yung aming pruning shear. So, ang logic yan. Nung araw nga yan, sinusunog. At pag nagustuhan ng Diyos, yung usok ay pataas. So, ngayon hindi naman na ganun. So, mga lingkod ng Diyos na yung pinibigyan namin. So, bakit kailangan harvestin mo agad? At kailangan mo ring harvestin agad itong discuss mo dahil pagka nadidelay yung pagbunga pa ng mas marami. Ayun, magandang buhay muli everyone. So ito na naman po si Kuya Eric. So narito na yung pangako ko na discuss sa inyo sa itong durian. So kung paano i-bless ng Diyos ang aming durian. So marami nagtatanong paano ba magtanim ng durian at bakit nga ba ang daling masira ba talaga ng durian, mahina siya sa bagyo. So sasagutin ko na po ang yung tanong ngayong umaga. So yan, kukuha lang ako ng isang sample. So ayan yung in-unbox ko ng isang kanina lang. So yun, ito po yung native namin, ito po yung muntong variety daw, Davao. So anong ginawa ba namin, bakit hanggang ngayon, imagine nagtanim po ako nito high school, nag-graduate ako ng college sa 2002. Anong taon na po ngayon, kuntahin nyo, 25 years na, buhay pa sila. Yung mga kasabay po nito, nakailang generation na ng tanim. So ano sikreto ni Kuya Eric? O baka mahili yung iba. So isang bagay lang nakakahili po sa isang katulad kong Kristiyanong magsasaka. Meron tayong Kristiyano. Ang ibig sabihin nga po pala ng Kristiyano, kung sa mga hindi nakakaalam, kasi ang alam ng iba, if you are not a Muslim, you are Christian. Mali po tayo. Ang ibig sabihin po ng Christian, yung Christ, tapos tanggalin mo yung Christ sa salitang Christian, ay iyan. Ang ibig sabihin po natin nun ay I am nothing apart from Christ. Without God, I am absolutely nothing. Sabi nga ng Biblia, ng chapter 15 verse 5, apart from God, apart from me, you can do nothing. So yun, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga, o ang nananatili sa akin yun, yung mga namumunga, sabi ng Panginoong Kristo. Ang mga namumunga ay kanyang nililinisan para lalong mamunga, para praising. So yun po. So ngayon, paliwanag ko sa inyo, ano ba ang ginawa ni Kuya Eric? Bakit umabot ng 25 years yung kanyang mga durian? Ang aking pong title nito sa umagang ito ating pag-usapan ay ano mangyayari kapag ka dinala mo yung unang bunga mo ng iyong halaman sa Panginoon, o siyempre sa church. Hindi naman po kumakain ng Diyos ng prutas sa ngayon. Nung una po pa ng kwento ko lang, nung unang panahon, kwento na tayo, para wag kayo maboring. Nung unang panahon, nung unang pong panahon talaga, nung sa Genesis chapter 4 verse 4 to 5, kung di ako nagkakamali, nung ang na naghandog sa Diyos noon, na kanyang tinanim, ang nalagaan ay si Cain at si Abel. Remember that. So tandaan niyo po ito, pasensya na, kailangan ko mag-English Carabao kasi nga yung mga vlogs ko ngayon, kasi nga may nag-confirm sa akin na kaibigang foreigner. So nakakaya naman so nagpupuyat talaga ako sa pag-i-edit to ng caption dahil kailangan ko lagyan ng caption na English dahil nga nakakaya sa kanila. So yun pa naman ang una kong dahilan ng pag-vlog para sa mga Pilipino na magsasaka, na isingitin natin ang prinsipyo ng Biblia sa pagsasaka. Pero siyempre alam, yun ang hindi ko naisip ng YouTube nga pala international. So yun, na-bless sila at baka nire-refer nila tayo sa mga foreign friends din nila. So mapagpala din sila, they will be blessed with our videos. So yan po ang dahilan kaya may yung mga edit ko ngayon ay English Carabao, na nakiisip tayo ng mga English. So, pero tayo Pilipino tayo. Tayo po muna ng mga kababayan ko mag-enjoy sa akin mga videos. So yun, ulit tayo. Ito ang kwento ko. Balik na naman tayo. Makinig sa kwento. Sana huwag niyo akong iwanan. So, kung may mga ads na ang aking mga videos, huwag niyo sanang i-skip kasi nga po doon tayo binabayaran na YouTube. Nagkapera si Kuya Eric. So marami tayong mission sa buhay. Marami tayong sinusuportahan. So natutulungan niyo po ako
sa aking mga videos, yun po yun. Hindi ko naman tinatago na may pera din sa YouTube. So, pero samahan niyo po ako sa pananalangin. 950 na lang naman na subscriber ang kailangan ko. Pero maabot po natin at hindi yun. Tuloy tayo sa ating misyon. Kasi nga nakita ko na maaaring bukas di ko na ito magawa. So hindi natin hawak ang buhay. Hindi natin madadala sa kabilang buhay itong mga lahat ng to. So hanggang dito lang po to. Yung mga hero na matay and the third generation pwedeng wala na, hindi na ma-remember. Pero pag sa YouTube patay na, nagiging pupupala pa aking buhay. Yun, ikugot pa square, gano'n. Kaya in-inspire ko rin yung mga Christian vloggers niya na mga aspirants dyan. Kasi matakot kasi mag-iwan tayo sa mundo ng magandang alaala. Hindi yung kung ano lang na mga chika. Ayun, tuloy na tayo. So, ang kwento ko ay ito. Nagtanim po ako nung ako since high school. I think second year or third year high school ako. Nitong una kong tanim, native. Wala pa kasi nung itong mga variety na to. Ako na ito, bago ito, pero same na buhay sila. So 25 years old na ito. Hindi ito, yung mother nito. Nakailang bagyo na po yun. Makikita nyo po yung profile ko sa Facebook kung nakaganon sa Dorian. So ito po yun, ako po yun, ito. Yung mukha ko, ito, na naka-helmet. So ito, yung puno pong yun. Isingit ko, kung may isingit ko ngayon sa vlogs na ito po yun. 25 years old na, yung miracle ng Diyos ay nandoon. Nakailang bagyo na, nakailang putol na yung taas niya, nakailang suloy at hanggang ngayon na nabubuhay. Bakit ganun sila pinagpala ng Diyos? 25 years. Yung ibang mga kabats na patay na, siya ay buhay pa. So, kung gusto nyo maging ganun, ano? Katulad ko, ang dami ko rin mga kabats, mga kaila rin, patay na. Ba't ako buhay pa? Kasi may misyon. Pati yung halaman may misyon. Yun, nagbibigay lahat ng bagay, sabi ng Biblia, diba? Let everything that has breath praise the Lord. Magbibigay luwalhati lahat ng may hininga sa Diyos. Sa Psalms po yun nakasulat. So yun, ano po, ano ba sekreto? Dinala ko po yung kauna-unahang bunga na bilog. Sayang wala pa nun yung kamerang ginagamit ko ngayon eh. Na-picture ako sana yun. Alam niyo po ba yun? Ang kwento na 9 years ko siyang inantay. So na-convict tayo na ibigay sa katulad ginaya natin si Cain at si Abel. Pero si Cain hindi kinalugdan ng Diyos. Ganito po yung kwento nung bago ko kwento. Nung naghandog si Cain, ang inihandog ni Cain ay mga tulyapis. Alam niyo ba yung tulyapis? Not pleasant to God, to even to humans, ano? Kung sa atin po mga palay, yung mga ipa ikaw man ang bigyan ng ipa. Kung ikaw man ang Diyos, matutuwa ka ba? Di ba hindi? So yun, nagalit ang Diyos. Ano po pala, pagka ang Diyos ay natutuwa noon naghandog ka, literal hindi man kinakain ng Diyos kasi nga Diyos siya, kanya ito eh. Sinusunog ng Diyos at yung usok pataas. Yung kay Abel, yung mga hayop na the best portion, yan, nahuna yung aking mga pabos sa bahay. So patalastas siya. Gabilanas tayo ng Diyos, hindi lang tayo po halaman, pati hayop. Parang Cain at Abel, ano? Si Abel ay yung mga best part ng hayop niya ang ini-offer niya at sinusunog yun ng Diyos pataas. So kitang kita yun ni Cain. So doon pumasok yung inggit. Kaya yung inggit dyan masama talaga yun eh. Kaya nga niya pinatay si Abel. So yun. Ngayon yung kay Abel, yung kay Cain, sinunog din ng Diyos pero ang usok ay iwinasiwas at paikot-ikot sa kanya. Di lalo na siya nagalit dahil nasilam siya na sa usok. Winasiwas ng Diyos, ibig sabihin hindi tinanggap ng Diyos. Nagalit si Cain. Alam naman niyang hindi tatanggapin eh. Huwag natin ipilit ang hindi. So, tatanggap-tanggap sa Diyos. Ganyan talaga minsan pag may papasok sa church, yung lukot eh, yung may biak. So kami po, for the glory of God naman po, dahil natutunan natin yung tamang pagpaparangal sa Diyos ay pinaplansya pa namin minsan. At pag nag-withdraw, lalo ngayon na nasuldo tayo, pinipili namin yung pinakamalutong at pinakabago. Walang crack, walang spot. Bakit? Hindi naman sa maarte ang Diyos, kundi respeto mo yun sa Diyos. So yun po tayo, ano? Yun ang kwento ni Cain at ni Abel. Baho. So, tapos tayo kay kwento ni Cain at ni Abel. So sarap balikan ng Genesis yung history dun. Ngayon Kuya Eric, ba't mo ginaya pa yun? Ay sabi ng mga
hindi naman pwede paghiwalayin mga kapatid ang mga kababayan yung Old Testament sa New Testament. Pero may mga practices doon katulad nung binibigay ang panganay. Maraming practices na doon na hindi na applicable sa ating panahon. Pero yung first crop, yung lahat ng first crop ay applicable pa po sa ating panahon. Yung iba nga lang, pag masyadong bulky, kino-convert na lang sa cash. Pero ngayon, sinusunog pa ba ng Diyos? Katulad ni Cain at ni Abel. Hindi naman na po extreme na ganon. Tapos na po tayo sa extremities na ganon. Ang Diyos ay nagpakita na dahil nagpakita na siya bilang spiritual being noon. Papakita siya sa physical, apoy, clouds, everything. Ngayon, hindi kumakain na ang Diyos, hindi niya sinusunog. Saan mo dadal? Sinong kakain? Eh, siyempre ang mga lingkod ng Diyos. Pag dinala mo sa templo, bahala na ang pastor doon. Huwag naman araw-araw kasi kung mahiblad naman ang pastor mo o ang iyong leader, wala kang pastor. Yung unang bunga lang po. Pwedeng every year, nagdadala po kami. Pero yung kauna-unahang bunga nito, ay naging pagsubok po sa akin. Bakit? Nag-iisa po eh. Nag-iisa-isa. So, walang sabi-sabi sa aking magulang kasi baka ako pigilan pa. Dinala ko po yung sa church. Inantay kong tagal siyam na taon ko inantay. Nung bumunga, ang laking pagsubok po sa akin yun. Nag-iisa-isa po. Iisa-isa. Ay, bilog na bilog. Sabi ko, laway na kami. Ano kayong lasa nun? Dinala ko siya kay Pastor. Ay, Pastor Fred po yung aming pastor noon that time. Nung tinikman niya, excited ako, tinanong ko siya, sabi ko, Pastor, anong lasa? Ang akin po doon, malaman ko lang kung anong lasa. Kahit hindi na ako makatikim, siyempre, inihandog natin sa Diyos eh. Sabi nung pastor namin, ni Pastor Fred ay, hilaw pa. Biniyak niya, pero tinago ko ulit, hilaw pa. Yung pala, dahil nga yung isa sa in-unbox ko, yung aking clean-up review, ang unang bagsak niya talaga ay hindi masarap. So nagkaroon ako ng conclusion. Kaya pala kinukuha ng Diyos, hinihiling ng Diyos na kanya yung unang bunga kasi hindi makabubuti sa atin. Pansin niyo siya, maraming iba-ibang crops. Ang lalaki, sobrang lalaki. So matutuwa ka sobrang laki pero ang hirap niya ibenta. So ang buti ng Diyos, kinukuha niya yung mga hindi makabubuti sa atin. Maganda sa tingin pero hindi naman makabubuti sa atin. So, di ba? Ang daming magaganda sa paningin pero hindi naman makabubuti. Kala mo tama pero mali, hindi makabubuti sa ating paningin. So yun po. Ano pa ba? Katulad nung yung mga panganay, kinukuha niya yun. Dapat po na may isa sa family may maglilingkod sa Diyos. So yun, napakabuti ng Diyos. Kinukuha niya lahat ng mga yung tithes, ganun din sa pera, tithes and offering, 10%. Kaya niya kinukuha ito para mag-impart lang pala ng discipline sa tao. Alisin ang kadamutan at yung disiplina para niya i-bless yung 90%. Bukod pa po yung offering. So yun. Sa first fruit naman, yung pala yung susi para i-bless niya lahat yung the whole season, yung mga susunod pa mga season. Ito ganun din, binigay din namin yung tao na unahan. Yung rambutan ko, ngayon lang po bumunga after 15 years, more than 10 years. Bumunga. Ang binigay ko lang sa lingkod ng Diyos ay 3 pieces. Nakakatuwa nga, mati yung kalamansi. Blessed din ng Lord lahat yun. Hanggang ngayon ay buhay pa. Kalamansi lang medyo namamatay na. So, hindi po kasalanan. Hindi po kawalan na i-practice pa yung mga old practices. So yun po. Pero kung masyadong bulky, ay pwede mo na i-convert siya ng cash. Pero mas masarap pa rin po talaga na dinadala sa church at sinusunod natin yung utos ng Diyos na dalhin. Sabi ng Bible nga po pala sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your first fruit. First fruit po pwedeng sweldo, pwedeng ano man ang conviction po sa Proverbs 3:9. Parangalan mo ang Diyos sa lahat ng iyong mga kayamanan. So, unang ani, parangalan. Paano ba masasabing na parangalan ng Diyos? Ito po yung resulta. Tingnan mo doon sa resulta. If God bless the remaining years, the succeeding years of your cropping season, that's the main ito yung binagyo din. Siyempre para wag naman masabing kaingitan tayo ng makahanggan, sabihin ba't hindi ka binabagyo. So imagine mo yung aking pong rambutan na inanihan ko ngayon, naka 6,000 yata, 8,000 yata yun, may git. So bagaman ng laglag, so kami natira. Alam niyo nangyari doon, yung paligid po was out talaga, winasiwas ng bagyo.
pagdating sa akin, siguro sabi ng Diyos ng angel, oh hanggang dito lang kayo. So, may yumuko din na ilan dahil bata pa sila. Napagod na yung bagyo sa palibot. So, hindi po ito biro, dito sa joke. Totoo po ito. Pagdating doon sa aking alagaan lupa na 2 hectare, 1 hectare yung may tanim na namumunga ng ay napagod na yung bagyo dahil inutusan marahil ng Diyos ng angel na sawayin yung bagyo. So ganun proteksyon na ng Diyos yung aming crops. So kung gusto niyo po mga kababayang naranasan ko, ay try to submit to God. Know Him. Pag-aralan natin, lumapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. Tapos manalangin tayo ng tamang simbahan, gagabayan niya po tayo at dadalhin sa tamang simbahan. So akala ko dati may simbahan ako tama na yung pananampalataya. Yung pala, relihiyoso po pala ako. Hindi ako maka-Diyos that time. Yung mga Pilipino, marami po sa atin talaga ngayon ay religious. Sinusunod yung practice simbahan, mga rituals, pero yung ritual ng Diyos, yung totoong ritual ng Biblia ay hindi, sapagkat walang tamang relasyon sa Diyos. O hindi ka man i-bless ng Diyos kung wala kang tamang kaugnayan sa Panginoon. At yung blessing mo ay ang blessing po kasi ay nagagamit yung biyaya sa tamang purpose. Yun po yung blessing. Hindi yung nagkapera ng madami, hindi siya blessing. Ang blessing po, nagawa mo yung purpose ng Diyos kung ba't ka binigyan ng maraming pera, yun yung blessing. At nandun yung protection ng Diyos, the divine purpose nandun. Yun. Kung alam ko talaga na blessing ng Diyos. At walang halong kalungkutan. Kasi nung araw, sinabing blessing, pera. Puno na lungkot kami kasi mag-aaway ang mga magulang ko dahil pinagsabong namin, pambili na ng bigas ay pagsabong pa, patalo pa sa sugal. So, nasa ng blessing doon? Wala. Pera lang siya. Pero si Satan nagbe-bless din po kasi. Pero yun nga, ang Diyos, sabi ng Bible, ang pagpapala ng Diyos ay walang kasamang kabalisahan. No, ano tawag ito in English? Englishin ko na lang sa caption for our fellow brethren in different countries. So yun. So yun mga kababayan, mapahaba na tayo. Salamat sa inyong pagsubaybay at naway na pagpala. So huwag po tayong matakot na dalhin sa church. Kung hindi pa tayo tunay na mananampalataya, isuko po natin buhay sa Panginoon nung maranasan natin ang totoong pagpapala. Sabi ng Biblia, draw near to God, He will draw near to you. At ito ang patutuo, sabi ng 1 John chapter 5 verse 11 and 12. Ang pinanahanahanan ng Diyos, ng anak ng Diyos na may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. So, pag napunahan sa atin ang anak ng Diyos, imagine mo yung kaya niyang gawin. Yung nagawa niya sa akin, higit pa doon ang kaya niyang gawin sa iyong buhay. So, yun po. Mahalin po natin ang Diyos ng higit sa mga ito sapagkat mas mahalaga ang Diyos. Ang Diyos ang dakilang kayamanan higit sa mga bagay na ito. Ano po? Gusto po iiwan natin, pero gusto rin naman ng Diyos maranasan natin ang kanyang pagpapala. So i-apply po natin ang prinsipyo ng Biblia at tiyak tayo po ito papalain. Ito po muli ang inyong Kuya Eric, yung sasabing apart from God, we can do nothing, and I can do all things through Christ Jesus who gives us strength. God bless, magandang buhay! Bye-bye! Don't forget to like and share my video at mag-subscribe po kayo sa subscribe button at ma-notify po tayo. God bless everyone. Keep on tuning at marami pa tayo para sa mas marami pang updated video. God bless. Pabuhay.